channel. So pwede 'yun. Top 10 or top 7 most viewed in Kalingap, 'di ba? Pwedeng ganoon. Pero pag sinabing top most charity vlogger, dapat tama naman si Rowell, by technical, dapat ang gagawing basihan yung charity. No, walang masama po doon. Suggestion 'yun at para sa akin tama naman 'yun. At syempre kung merong mag-iintriga or may magki-criticize, edi madali mo maipagtatanggol at tama naman si Rowell doon at walang mali doon. No, kaya nga sabi ko nga naguguluhan ako sa iba, no, bakit galit na galit, suggestion lang naman 'yun. Marikang shoutouts Kuya Mars and all RORD team. Lilibet Cantiga, mahirap maging tama sa mata ng mga taong puro mali ang nakikita. Tama naman. Alam nyo guys, ganito lang naman yun eh. No? Hindi naman natin pinipilit na tama tayo. No? Basta tayo, sasabihin natin ng tama. No? Kasi kung tama, o sabi na natin, mahirap ipilit ang tama sa taong mali ang nakikita. But still, ang concern na natin dito, hindi naman yung mga taong basher eh. Yung pwedeng maniwala sa paninira. Alam nyo guys, ang paninira, nagsisimula yun sa maliit, later on lalaki yan. Ako di naman ako concern sa mga basher eh. Ang concern ko, yung mga nakakabasa na mga sinasabi nila. Yun yung concern ko na pwedeng parang, oy, kunwari sinabi ni Roslyn, mabaho si Rachel. Yun, hayaan natin, pwede natin hayaan. Pero, ang nakakatakot doon, yung mapaniwala ni Roslyn. Yung manggaya sa kanya. Parang, ay, okay lang pala dito sa makapag-mambash nga ako dito. Pwede palang, gayahin ko nga itong matandang pangit na to. Sasabihin ko din, mabaho si Rachel. Okay, sabihin ko si Rachel malandi. So, maraming manggagaya. Yung paninira na yon kapag hindi mo inawat, no? At hindi mo bibigyan ng diin yon, yung paninira na yon. Kakalat yun, guys. Ang nakakaawa doon yung madadamay nila. Ako wala nang pakialam. Ako sinasabi ko to hindi dahil sa mga basher eh. Sinasabi ko to para dun sa mga taong nakikinig at pwedeng magaya ng mga tarantado. Kaya ako ako sa part ko, talagang pinapansin ko yung mga yan. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Marina de la Peña, good morning Sir Marzano, shoutout sa lahat. Isabita Bariling, tinapos ko ang video Sir Marzano. Sobrang ganda, halos di ako nakakurap. Salamat sa Diyos sa magandang araw na pinagkalob sa kanila. Ang ganda ng kinalabasan ng mga shots. Kasi professional yung di ba? Professional yung kumuha, di ba? So di ko napanood yun, expected maraming basher and don't waste my time. Exactly po. Okay lang po yun. Mas okay nga, wag niyong pansinin eh. No? Kailangan natin ipakita as a defender na pinagtatanggol natin yung dalawa. No? Sa Martina Official, tama lang naman sinasabi ni Rol, wag basehan ng views para naman makita naman yung iba na deserve nila. Kasi wala naman sa kanya yung number 1. Ang sa kanya yung ibang na i-recognize din. Tama naman yun, di ba? So, parang sa kanya unfair nga naman. Paano nga naman? Kunwari, no? Unfair naman. Ako, actually, humble yun yung ginawa ni Ruel. Mahirap yun, guys. No? Kasi, kunwari, sa tingin ng iba, si Ruel ay puro kilig lang. For example lang to, guys. Mas okay na ibigay na lang sa deserve. Di ba? Parang sinabi ni Ruel. Di ba? Pagpapakumbaba yun. Para sa akin, that's a good move or good suggestion from Ruel. No? Hay nako po. Oo nga po eh. Totoo naman po ang sinabi ni Dudong, lalo nga po si Kuya Bal. Yun din po ang pinahiwatig. Tama naman. Kasi pag sinabi mong most top charity vlogger, dapat mag-base ka sa video, hindi dun sa views. Pero pag sinabi mong top views, top most viewed in Kalingap, iba na usapan nun. Talagang lahat ng video yon. So, yun ang madali. Kumbaga, mapa-charity yun or mapakilig, basta views yun ang usapan, hindi na charity. Kasi yung charity po, pag ginawa mo yun, mahirap. Matrabaho talaga siya. No? Matrabaho po talaga siya. Kaya ngayon, siguro kung gagawa kayo ng top ganyan, mga lang, lalagay mo top most viewed YouTube channel o most viewed na lang, no? Most viewed in Kalingap. Ganon. So, pwede pong ganon. Pero kung talagang ang pagbabasihan, charity vlogger, ano na lang, gagawin na lang lahat ng video na charity isa-summarize tapos yun. Pag yun ang pagbabasihan, di ba? Sa Martina Official, sabi ni Toxic, ang Rochelle Committee sila naman ang nag-uumpisa ng katoxican. Di sila nahiya sa pinagsabi nakakagulo talaga ng dugo. Ayun yung guys, tawag doon gaslighting.
Ginagaslight nila parang wala ka namang ginagawang mali pero palalabasin na masama ka. Parang si Rachel, wala naman siyang ginagawa pero sinasabihan siyang Magdalena, mabaho, linkis ng linkis. No, pero wala naman siyang ginagawang mali. Hindi naman siya naninira ng ibang ng ibang mga vlogger o ng kapwa vlogger niya. Wala namang ganoon eh. Pero pagdating sa mga basher, sila ang tawag diyan pabiktima. Sabihin sinisiraan, kunwari may sinabi siyang mali. Hindi niya aaminin na mali yung sinabi niya. Para sa kanya tama 'yun. Kasi sasabihin niya, bakit? Opinion ko to. Ang alam ko lang, no, basta alam kong mali, ganon. Pero ang tanong, tama ba pinagsasabi mo? Tama ba sinasabi mo na si Rachel Magdalena? O kaya si Ruel hindi nagbabasa ng mga simpleng mga viewers niya. Tama ba yon? Hindi ba yung paninira? O, di ba? Pag si Ruel tsaka si Rachel, sinabihan niyo ng masama, para sa inyo tama yon. Di ba? Pero pag binalikan kayo ng mga Rochelle fans and mga Rochelle supporters and fans, sasabihin nyo, naninira. Saan ang mga utak bulinaw? What the fuck? No? Marikang, dapat kuya yung mga loyal sa Rochelle, dapat lawakan nila ang pag-iisip. Just focus yung couple. Yes, tama naman yon. Actually, ang sa mga Rochelle, loyal sa Rochelle, okay yan eh, sa mga Rochelle eh. Ang problema lang, no, aminin natin, meron talaga mahina mag-isip. At yun ang nadadamay ng iba. Last time, yung sinabi ni Rachel na nagdadalang isip siya, sasagutin niya si Rachel, ginamit yun ng ibang mga na mga basher, nagko-comment sa ibang mga live. Siyempre, yung iba, na ibang Rochelle fans na medyo mahina-hina, no, napaniwala. 'Di ba? Hindi tutusin guys. Sabi ko, hindi naman talaga nagdalawang isip eh. Kung titignan mo lang yung scenario tsaka yung time frame, sasabi mo hindi naman nakasupport nga sa magkaiba kasi yung sitwasyon eh. No, pero tutusin guys, kung matalino ka lang, nag-iisip at talagang nanonood ka ng buong video, updated ka, hindi sasama loob mo, hindi maiintindihan mo yung sinabi ni Rachel eh. 'Di ba? So, natatawa lang ako sa mga to. Ningning Bulawan, nag-react sila sa suggestion ni Ruel kasi alam nila yung mga iniidolo na walang charity, walang ang pabahay. So, yun na lang. Kung na-real talk talaga, walang problema. Wala tinamaan ka eh. Tsaka wala naman ang habol ng ni Ruel doon. Tama naman kasi guys by technical, tandaan nyo guys hindi sinasabi ni Ruel, no, hindi dahil mayroon siyang pinapatamaan. Hindi po ganun talaga ang point ni Ruel eh. Nakita ko sinabi niya by technical, pag sinabi mong most top charity vlogger, dapat nakabase ka sa video ng charity, hindi sa kilig. 'Di ba? Pero hindi niya sinabi na dapat yung mga yan nasa top na yan, sa mga nakapasok na yan, hindi makapasok kasi kasi ganito pinapalabas ng iba eh. Parang ang dating si Ruel, nagsuggest siya para masilip yung iba na hindi naman charity vlog ang ginagawa, hindi po ganoon. Ang sinasabi lang ni Ruel, no, na ang concern niya rito, kawawa naman yung mga talagang yung mga vlogger na dapat talaga sila yung mga charity vlog yung mga charity vlog nila ang napapasama. Wag na yung kilig-kilig. Totoosin guys, ang nakikita ninyo si Ruel parang meron negative yung sinabi ni Ruel. Actually guys, hindi nyo ba naisip? Si Rachel pwede naman din talaga na kasi ako aminado naman ako, nakikita ko, although si Rachel talaga guys gumagawa ng charity vlog. Pero syempre sobrang busy niya, nakapokus sa pag-aaral. Kung hahanapan mo siya ng charity vlog na talagang 100%, talagang hindi kasi busy siya, nag-aaral siya. Pero hindi mo pwedeng sabihin na yung channel niya hindi charity. Charity pa rin yun guys. Marami siyang ginawa doon ng mga video na naging charity siya. Kaya nga lang, kung hahanapan nyo ng buo, 100%, syempre hindi ganun ka-perfect. Kasi nag-aaral pa siya. Pero, kung pinapanood nyo yung mga latest upload ni Rachel, talaga makikita nyo na nagcha-charity siya. Meron nga siyang 2 pabahay ngayon. Tama ba, di ba? May 2 nga siyang pabahay. Yun ang hindi nyo nakikita. Ang nakikita nyo lang, yung mga unang video ni Rachel, na nagsimula siya mag-vlog, puro vlog na personal. Doon kayo nakapokus. Pero yung mga vlog niya na may charity, hindi nyo tinignan. At hindi ko naman siya pwedeng sabihin na 100% puro charity. Of course, vlog niya yun. May mga content siya na pang-vlog. Pero hindi ibig sabihin, hindi charity yung channel niya. Kaya sinasabi nung isa, yung Justin Yap, what a shame daw. Ikaw, what a shame.
nga guys. No? Pero anyway, play nga natin to guys. Try natin i-react to. Liken Red TV, Kuya Alvin, at sa mga grupo mo yung magiging top 1 bilang charity vloggers. Pakinggan natin to guys Ano po, everyone deserves this, everyone deserves the top 1, di ba? The top 1. O yan. Pero syempre, iisa lang, di ba? Iisa lang dapat. Oh. So kung titingnan naman natin dito guys, sinabi naman ni Roel malinaw dito guys, everyone deserve top 1. Ulitin nga natin to. Maganda yung sinabi niya rito Ulitin natin Sinabi niya dito kung titignan mo sinabi niya dito everyone deserve top 1. Ulitin nga guys, ano ko lang bababa ko lang siya para malinaw Every month may mga pabahay. Kaya doon ako mas sasaludo kung yun ang base. Ayan, teka lang guys, ulitin natin to. Maganda tong medyo agahan ko ng konti Medyo napaaga ko. Yan. Sabi ni Azar, tulad ni Vincent din kailangan. Yun po ang ano ko, mga kalingap na. Sila Kuya Vincent, di ba? Sila Kuya Jason, Bente Boy. Talagang Kuya Sam Ashley. Talagang ano po mga kalingap, talagang saludo po ako sa kanila, di ba? Kasi kung speaking of accomplishment lang, di ba? Speaking of mga natutulungan lang. O teka lang guys, bakit Ma'am Michelle Digamo, ano yan, mga pa-virgin ka inis, bakit na siya? Ayun, akala ko na-hidden niya po. Wag po kayong mag-hidden guys bahala kayo, alisin ko yung nyo. No? Ma'am Michelle Digamo, wag niyo pong baka magkamali po tayo. Play muna natin. So, i-play natin ng agahan ko guys para malinaw to. So, ito para malinaw ito yung hindi nagigets ng iba. Kaya mahirap kapag nag-video reactions ka, wala kang video. Dapat talaga may video kang ipapakita. Kasi pag puro daldal ka lang, magkakaroon ng misunderstanding. Kaya ako minsan, kita nyo guys, ang video reaction dapat ganito. So, kunwari, nagsuggest si Ruel, pag nag-reaction video ka, i-play mo yung video ng buo. Maiintindihan mo dito, maganda yung sinabi ni Ruel. O, play natin Salamat po mga kalingap, no? Siyempre para sa atin, ako po ang nagsasuggest niyan, di ba? Ako po, teka lang, mukhang maaga, mukhang kailangan ko pa talaga mag-agahan, isa pa. Sa inyong walang sawang suporta, di ba? Kahit yung views natin is talagang, nararamdaman natin na talagang humihina. Pero pag pinagsama-sama po, nagsama-sama po tayong lahat sa panonood, no? Andyan pa rin po tayo sa pwestong yan. Kita nyo guys dito sinabi ni Ruel, aminado siya, humihina yung views niya. Aminado naman at normal yan sa YouTube na nagbabago-bago yung panahon. And isa po mga kalingap, talagang para sa akin, di ba? Yung kay Sir July kasi, nagbe-base siya sa Social Blade, di ba? Social Blade kasi mga kalingap, isang website yan sa Google na doon makikita ang bawat performance ng isang YouTuber, di ba? Ang kanyang performance as a charity vlogger or something as a content creator for the whole month, di ba? So doon niya nakikita kung ano yung performance namin, di ba? Yung statistics ng aming channel, di ba? Kung nag-increase ba from time to time ganyan. So ayun, nagbe-base siya sa views mga kalingap, sa views. Diba? Ay, thank you po kay Tita Libich to Feel. Hello Rowell and Rachel. Thank you Tita Libich to Feel. So ayun, ang kay Sir July mga kalingap, di ba? Nagbe-base siya sa views, views for the whole month. Pero para sa akin talaga mga kalingap, di ba? Doon niya nasusukat, doon niya nasusukat sa every achievements mo, di ba? Tama, di ba? So, dapat, tama si Raul dito Kung titignan mo, sinabi niya kasi yun nga sa Social Blade, sinasabi niya rito, every achievement, dapat talaga doon na nag-focus. Kasi ang point niya dito, achievement. Ano ba yung achievement na gusto nila? Siyempre, yung sa charity, di ba? I-vlog mo, di ba? Every content mo na ina-upload mo, kung ilan yung natulungan mo for the whole spending month, di ba? For the whole month, ilan yung mga pabahay na ipagawa mo, di ba? Ilan yung mga beneficiaries ang natutulungan mo. Sa tingin ko, mas maganda kung doon magbe-base, di ba? Mas maganda kung doon i-rate, di ba? Kung ilang mga pabahay, ilang mga natulungan sa isang buwan, di ba? Bale, yung views na lang siguro, bonus na lang din na ganyan, di ba? Na mataas. Kasi nga, hindi naman sa lahat ng oras
kung marami kang natutulungan, marami kang napababahayan, mataas yung views mo, di ba? So, minsan kasi tumataas yung views dahil lang sa dahil sa isang content, di ba? Dahil lang sa isang content. So, nawawala doon yung pagiging most viewed charity vloggers, di ba? Ano na lang siya? Most viewed content creator, di ba? Kasi Ayun, yung tama siya doon. Yung sinabi niya dapat most viewed content creator. Tama siya doon. Kasi nawawala yung essence ng pagkaka-charity. So, kung titignan mo dito guys, tama siya talaga dito eh. Although, at sinabi naman ni Ruel, kaya iba siyang tumataas yung ibang views kasi nga sa ibang content. Which is tama naman yun. Sinagtama si Ma'am sinasuggest ni Kuya Bal yun kasi para gumanda rin naman ang channel. Parang kailangan mo talaga haluan ng good vibes. Siyempre, hindi pwede rin ng puro charity lang. Kailangan point lang ni Ruel dito, para talaga masabi na deserving, dapat dun sa achievement. Ano ba yung achievement? Yung pabahay. Nagbigay lang siya ng example. Hindi niya niyayabang guys. Kasi ang tingin ng iba, niyayabang yung pabahay. Hindi po. Nagbigay lang siya ng example. Of course, yun yung ginagawa nila eh. Pabahay, tsaka pagtulong. Kaya nabanggit niya yung pabahay, hindi niya niyayabang yung pabahay. Iba dati inaano eh. Parang, kaya that's why kinocompare siya kay Kalinga Prab. Hindi ganun ang point ni Ruel. Ang point niya lang, nagbigay lang siya ng example, dapat talaga, doon nakafocus. Kung pag sinabing charity, vlogger, dapat sa achievement nakafocus. Ano ba nga yun? Yung dapat, kung gagawa ng ganun mga top, dapat pagbasihan yung charity. Which is tama naman guys. Wala akong nakitang mali doon sa sinabi ni Ruel. No? Ulitin pa natin. nakafocus siya sa isang content lang. Halimbawa, isang subject lang, di ba? Dahil doon, tumataas yung views mo. Kaya nagiging number 1 ka. Tama naman. Pero mas maganda talaga, di ba? Kahit man sa akin, no, kahit man sa akin, mas gusto ko talaga na maging productive yung for the whole month ko, no? I mean, sa productive is marami akong natutulungan, di ba? Marami akong may mga napagawa akong bahay sa buwan na yon, sa February na yon. Halimbawa, mayroon akong 2 pabahay na napagawa. Marami akong beneficiaries na natulungan, so mas maganda akong doon nasusukat, no? Oh, tama siya doon. Dapat mas maganda kung doon nasusukat. Ang ginawa niya guys, tignan niyo guys ay ang ginawa niya example yung sarili niya eh. Ito yung dinakita ng iba. No? Kaya tingnan niyo guys ang binigay niya dito ng example sarili niya. Kaya makikita mo rito yung concern niya. Ginawa niya example yung sarili niya eh. No? Ginawa niya example tingnan niyo guys, ulitin natin. Isang subject lang, di ba? Dahil doon, tumataas yung views mo. Kaya nagiging number 1 ka. Pero mas maganda talaga, di ba? Kahit man sa akin, no? Kahit man sa akin, mas gusto ko talaga na maging productive yung for the whole month ko, no? Di ba? Para sa akin gusto ko maging productive yung for the whole month ko. I mean, sa productive is marami akong natutulungan, di ba? Marami akong may mga napagawa akong bahay sa buwan na yon, sa February na yon. Halimbawa, mayroon akong 2 pabahay na napagawa. Marami akong beneficiaries na natulungan, so mas maganda akong doon nasusukat, no? Di ba? Binigyan niya example, mas maganda doon nasusukat. Kasi sa mas niyayabang niya ba yung kanyang babae? Hindi niya niyayabang. Sinasabi niya lang na gusto niya ganun. Gusto niya maging productive. For the whole month, gusto niya maging productive. Ibig sabihin, kung po-focus dapat dun sa achievement. Di ba? Hindi niya niyayabang yung guys. At walang masama doon. So, tuloy natin. Pero syempre, kay Sir July yan, di ba? Mayroon naman po siyang legal na mga bases, di ba? May mga legal bases na tinitingnan, no? Doon siya nagbe-base kung sino ang naging rank 1 sa taon ay sa buwan na ito. So okay naman po, no? Kasi may website na pwede matingnan. Pwede ma-check ang bawat performance ng isang channel. Diba? Tama naman si Rol doon. Shout out po kay Kaid Gang, no? Ngayon po ay si Minnie Garcia na po. Ayan. Thank you po sa mga nagpakulay, no? Sa gabing ito mga kalingap. Thank you po. Tita Linda Cadiz, shout out po. And dito si Kuya Victor, no? Napakasaludo po ko po. Di ba? Sinamahan pa rin po tayo. Ay, shout po kay Ate. Ayan. Congrats vote sa inyo nilangga. Dong, deserve nyo yan. Natunay pusong amon. Ayan. Thank you so much po mga kalingap, no? Ate Kitty Bam, salamat po sa pakulay. We love you, Dodong and Laga Rachel. Dito lang kami yung mga solid supporter niyo para sumuporta hanggang dulo. Ayan. Thank you po sa inyong lahat, no? Importante yung achievement dong. Yun po ang gusto ko talaga. Achievement no? talaga. Yun po ang gusto ko talaga mga kalingap na
ano po, kahit hindi na ako, kahit nasa lowest rank na ako, O, kita nyo guys, binaba niya yung sarili niya dito eh. Sabi nga niya, hindi siya nagyayabang. Sabi niya kahit nga nasa lowest rank ako eh. So, ibig sabihin guys, wala siyang intention na pumuna or magyabang. Wala talaga. Sinabi niya rito, gusto niya nga nasa lowest rank siya. Yun yung tama, di ba? basta't mabigyan ng recognition yung mas maraming achievements, di ba? Yung mas maraming natulungan, maraming napabahayan for the whole month, di For ba? the whole month, di ba? Mas talagang ano ako, yung satisfied ako na itong taong ito, itong charting vlogger na ito is na deserve niya ang spot number 1, no? Dahil sa performance ng kanyang channel na no, yun ang maganda, di ba? Nasa amin na lang yan dong, alam namin na deserving ka kahit hindi ka pa maging top 1, kayo pa rin ang number 1. Salamat po mga kalingap, no. And syempre para sa atin, ako po ang nagsasuggest niyan, 'di ba? Ako po yung nagsasuggest ng ganyan. Syempre ako yung gagawa ng way, 'di ba? Na mas marami pa akong mas marami pa akong magagawang paglingap, 'di ba? Mas marami pa akong Nagigits ko na. mapabahayan. Kasi ang pangit naman, ako yung nagsasuggest ng ganyan, pero yung channel ko, nakafocus lang sa isang content, di ba? Nakafocus lang sa viral, di ba? Inaaraw-araw ko yung viral, wala akong pabahay, di ba? Oh, so parang gusto ni Ruel, gusto niyang gawing motivation yung point na yun, guys. Nakita ko si Ruel dito, parang sinasabi niya, gusto niya maging motivation yung point na ang titignan talaga yung achievement. Kasi kung ilalagay man siya dun sa pinakamataas sa top 1 na rank, no? Sa top 1 na rank. Tapos ang nangyayari, hindi naman yung views na yon, based lang yun sa lahat ng views niya, mga ibang mga content. Parang hindi siya nakaka-motivate. Parang sinabi ni Ruel dito na mas maganda magbase na lang talaga dun sa mga charity. Para sa sarili niya, guys, ito lang nakita ko sa sarili niya, sabi niya sa sarili niya, gusto niya maging productive. At the same time, magiging motivation niya yun para mas lalo pa siyang gumawa ng mga video na nakakatulong na hindi lang puro viral. Pero hindi niya sinabi na ayoko ng viral. Hindi niya sinabi yung guys. Sinabi niya lang talaga dito, kung siya ang tatanungin, gusto niya maging productive. Gusto niya mga charity vlog ang i-content. Which is sa akin, tama naman siya doon. At ang ginawa niyang halimbawa dito yung sarili niya. Wala naman siyang ditong tinatapakan. Agree ba kayo doon, guys? No? At Toots 22, suggestion lang naman kay Ruel, kung gusto lang naman, yes, suggestion lang naman 'yon. No? At gusto niya lang maging gawing motivation. At binibigyan niya ang halimbawa yung sarili niya. 'Di ba? Tama naman siya dito, 'di ba? Sheila May Alanggilan. Maganda naman yung suggestion, hindi nila nakuha yung ibig sabihin, react agad. Hay nako utak ewan, 'di ba? Isger Ami shout out. Kaya nga, ewan sila kasi hindi nila nakuha yung point. Ang nasa isip lang agad nila, si Ruel ay mayabang. Kasi ayaw nila kay Ruel. Pero kung titignan mo guys, hindi talaga nagyayabang si Ruel. No. Ibinaba nga niya yung sarili niya eh. Kung siya ang tatanungin. No? Kaya nagsuggest siya ng ganun. At suggestion lang yun. At opinion. Hindi yun ibig sabihin. Yun na yung dapat paniwalaan. No? Suggestion niya lang yun para sa sarili niya. Basta wala akong mga pangkabuhayan, mga binibigay sa kababayan. Siyempre, sabayan din natin ang gawa yan. Di ba? Agree ako dyan dong na sana i-base sa accomplishment mo sa month, hindi i-base sa viewers. Yun, maganda po Tita Miriam Jason, di ba? Tama naman. Kasi, yan naman talaga yung natin, yung advocacy natin, di ba? Yung palawigin, di ba? Paramihin ang paglingap, di ba? Paramihin yung natutulungan. Hindi yung palakihin yung views. Di ba? Kasi ang dami, di ba? Ang dami na matatawag natin na charity vlogger. Matataas yung views, diba? Matataas yung views. Pero kulelat sa mga accomplishment, no, bilang charity vlogger. Hindi nagampanan yung pagiging charity vlogger dahil nga hindi nakikita, no? Hindi nakikita kasi nga doon natin nabe-base yan sa mga ina-upload, di ba? Ina-upload ganyan. Kung ilan ng pabahay na ipagawa, di ba? Pero syempre, kanya-kanya naman tayong opinion, kanya-kanya tayong content dito sa charity vlog, dito sa channel na ito. So ayun po ang content ni Kuya Sir July. Yan. Sabi ni Azir, tulad ni Vincent din kailangan. Yun din po ang ko, mga kalingap na. Sila Kuya Vincent, di ba? Sila
Kuya Jason, 20 Boy, talagang Kuya Sam Ashley, talagang ano po mga kalingap, talagang saludo po ako sa kanila, di ba? Kasi kung speaking of accomplishment lang, di ba? Speaking of mga natutulungan lang, talagang angat na angat sila, no? Compare sa mga, hindi ko man sinasabi lahat, di ba? Compare sa mga ano lang, tumataas lang dahil ganito, ganyan, no, yung upload. Pero baka makatulong yung idea natin. Pero if Oh, 'di ba? Sabi niya, ang linaw eh. Sabi niya baka makatulong yung idea natin. Hindi niya pinipilit eh. So kung ikaw malinaw lang pag-iisip mo, sinabi niya rito baka makatulong. Ulitin natin portion na 'yan, guys. Maganda ma-emphasize natin 'yan eh. ito ganyan, no, yung upload. Pero baka makatulong yung idea natin. Pero if ever na hindi naman, so just forget that. Oh, kita nyo? Ito yung di nakuha ng mga tanga. Di ba? Nakita nyo alinaw sinabi ni Ruel dito, baka makatulong. Pero kung hindi, just forget that. Ang linaw tayo guys, kaya ito yung problema eh. Kapag talaga as a reactor, dapat talaga na-emphasize yung video ng tao. No? Kasi minsan, kapag hindi mo talaga napiplay ng buo, magkakamali talaga yung iba eh. No? Ulitin natin to guys ha. Play natin. Tumataas lang dahil ganito, ganyan, no, yung upload. Pero baka makatulong yung idea natin. Pero if Baka makatulong yung idea natin. Kasi suggestion lang naman yon, opinion niya lang yon. Tapos, Ruel, ever na hindi naman, so just forget that. di ba? Yun ang hindi niya napakinggan. Kung narinig niyo to, tapos ang usapan. No, sabi ni Ruel, just forget that. No, wag hayaan niyo na 'yung sinabi ko. Wag niyo na akong pansinin kung sa tingin niyo hindi naman tama. O di ba? Sa akin, tinignan ko 'yung sinabi niya dito, tama naman. By technical, no? As a engineer. By technical, tama 'yung sinabi niya. Bakit Sir Marzano? Syempre, nilagay mo most charity vlogs. Syempre, para hindi siya hindi mapulaan, no? Baka sabihin si Ruel, puro ano lang din naman yan, puro kilig-kilig. O para sa kanya, sa tingin niya, hindi tinake niya as positive 'yun, hindi negative. No? Kung may nagsasabi sa kanya na puro kilig-kilig lang si Ruel, hindi tinake niya as positive 'yun. Sabi nga niya, mas maganda achievement na lang yung i-focus para ma-motivate siya. Sa isang buwan, 'di ba, gusto niya makita para marami pa siya matulungan, maging productive siya. 'Yun yung point ni Ruel eh. Hindi wala siyang tinatapakan dito, guys. Kung nakita nyo lang ito, yung point na to, sinabi niya, baka makatulong. Suggestion. Kung hindi na makakatulong, just forget that. Tapos ang usapan. What the fuck? Diba? Rochelle, ito, binabasa ko lang to Doon naman nagsimula na ba si Ruel pag live si reaction ni July kasi nagpa-press one pa at parang hindi siya agree sa opinion ni Ruel. Mahirap yun kasi actually ako guys, kumukuha ko ng opinion. Hindi ako nagpapa-vote. Kasi pag nagpa-vote ka kasi minsan, tulad yan, kayo, tatanungin ko yun. Di ba, minsan ganoon ako mag-react. Kayo, tatanungin ko ano ang opinion nyo. Opinion nyo ang kailangan ko, hindi ang voting. No? Pero ako dito, nagbo-vote ako dito sa sinasabi ko, tinatanong ko yan para meron akong dagdag dito sa channel ko. Pero kung ako magtatanong sa opinion nyo, kayo ba, tatanungin ko kayo dito, harap-harapan, agree ba kayo sinabi ni Ruel? Na baka makatulong yung suggestion niya. Kung hindi naman makakatulong, just forget that. Tapos ang usapan. O, di ba? Ako talaga sa totoo lang, as a content creator, mahirap yun, guys eh. Kung puro charity lang kukunin mo. Totoo naman yun, guys eh. Pwede ka mapagkamalian eh. Baka sabihin, mali yung data mo. So, kasi wala kang basihan. Pero kung titignan natin, guys, talagang may punto si Ruel. Para kung ang magiging basis ng statistic o yung data analytics yung achievement, ang isang katulad ni Ruel na charity vlogger, doon siya magpo-focus sa pagbablog, mamomotivate siya, magiging productive siya. Tama ba ako? Raylo Buni, shoutout, TRFG, fan, ano ba to? Sorry po, tumalon Ay, naku po, tumalon. TRFG Fans Group, shoutout, Ma'am Geraldine. Mabuhay din, sabi niya, mabuhay and true sa family, shoutout po. Boss Deans, toxic naman talaga mga basher. Suggestion na nga lang kung ayaw, wag daming sat-sat. Exactly. Di ba? Ganoon naman yun
Ayun, nako, Boss Edwin, hindi ko nabasahin na baka sabihin na ano natin, no? Pero, kasi ako talaga totally, guys, kung ako tatanungin nyo, guys, para sa akin, wala talagang maling sinabi. At ako naman, in fairness naman din kay Brother July, wala naman siya sinabing, ewan ko, guys, baka mali po ako, no? Pero, naintindihan ko po kayo, no? Pero sa akin, sabi nga ni Kalingap Rob, we're one family, we're one Kalingap, as much possible, no, i-deliver natin ng tama. Lalo na yung mga sinabi ni Ruel. Kasi ako talagang, dito pa lang guys, ang linaw. Sinabi niya dito talaga guys, suggestion, baka makatulong, at kung hindi na makakatulong, just forget it. Malinaw po. At kaya ito yung kagandahan sa video reaction kapag talagang pinilay mo siya, details by details. No? Mas real talk yung live ni Kuya Bal patungkol sa ranking na yan. No? So, mas real talk daw. Opo, lagi naman real talk si Kuya Bal. Annabella Badaos, Rochelle and Sakala, I love you Rochelle, Ruel, and Rachel. No? Pero play natin to guys. Diba? Amping mo pero may daw nilangga, ignore yun na lang mga nega. Opo, Phil Joe Fam, no? Thank you so much po. Tama yun dong, very well said dong, agree ako dyan. Ayan si Kuya Alex. Nakikinig po si Kuya Alex, no? Yeah. Pero I hope, suggestion lang naman kay Ruel, hindi porke nasa kalingap ka, tumaas na yung views na. Hindi charity yung content kasama ka sa top. Dapat base gawa ng mga vlogger. Tama naman po yun, no? Tuloy natin. Thank you so much po kay Kuya Alex. Bawi na lang lagi sa live doon kasi mas malaki ang viewers mo sa live. Para naman po sa akin, Jane Makilan, no? Itong pag-live ko, ibali bonus ko na lang din ito sa bali pandagdag ko lang din sa sa views kasi nga pag puro charity tayo, 'di ba? Halimbawa, puro charity uploads tayo. Tapos ganyan yung views natin, 'di ba? Ano din minsan mga kalingap, iniisip natin saan tayo kukuha pa ng pantulong, 'di ba? Darating yung sahuran na, ganito lang yung sahod mo, hindi ka mas makakatulong, 'di ba? Kasi limited lang yung yung pantulong mo. So, if may time ako, halimbawa ganito, nagla-live po ako, no? Hindi naman araw-araw. Depende yan. Tsaka anong problema kung kahit sabihin natin marami i-upload ni Ruel? O marami siyang live. Wala namang problema yung guys kahit marami siyang mag-live. At ang point naman dun para lang pandagdag din sa views Siyempre, kailangan din naman talaga ang views, no? Sa point naman na yun, wala namang problema kung mag-live siya na mag-live. Di ba? Kaya sinasabi na nga ni Ruel wag na kayo mag-focus dun wag nyo nang gabing basihan yung views Pagbasihan na lang yung charity mismo. Para tapos ang usapan. Suggestion nga lang yun. Tama naman siya doon. Ngayon, sinasabi nito, may nag-comment, mataas daw views niya sa live, no? Sabi ni Ruel, syempre, pandagdag nga yan. Hindi naman pwede puro charity lang. Kasi guys, tandaan nyo, aamin lang naman yung iba. Pag puro charity lang talaga at hindi mo haluan ng ibang vlog yan, so walang spices. Hindi siya makakadagdag ng good vibes. Minsan gusto ng mga fans good vibes matatawa ka, di ba? So, ganun talaga. Bali pandagdag na lang din, no? Pero yung pagiging charity vlogger natin, yung content talaga natin na charity, hindi yan mawawala, no? Hindi yan talaga mawawala. Na talagang Sabi ni Rochelle, si Sir July hindi niya ni-reactionan yung opinion ni Kuya Bal, hindi agree sa nakapasok sa top 7. Kung titignan daw niya mga channel na nakapasok, wala daw naman daw charity yun, di ba? Exactly. At tama naman, real talk yung sinabi. Tama naman, real talk yung si Kuya Bal. Agree ako dun kay Kuya Bal, in fairness naman guys. Tama naman yun. At agree si Kuya Bal kay Ruel, lumalabas Kung titignan natin, lumalabas agree si Kuya Bal kay Ruel of Malalag kasi sabi, tinignan daw ni Kuya Bal. Yung iba daw nakapasok walang charity. Tama naman yun real talk yun, tama yun. Ma'am Neri Aguinaldo, shoutout Mads Weng. Ang gusto niya magkaroon daw din ng content na top accomplishment sa Kalinga para ma-recognize yung mga maraming nagawang charity. Tama naman yun, exactly. Kasi kapag puro, ito guys hindi sa kapag kasi yung lalo ni pabahay talaga, yun yung point nila, yun talagang gusto nila accomplishment yung magkaroon ng pabahay, 'di ba, sa Kalingap. Dahil mas maganda nga nakikita na mas maraming charity, mas nakakaengganyo yun, 'di ba? Tama naman yun, top accomplishment or achievement. At least hindi na nakapokus sa ibang bagay. Nakapokus man pandagdag para mataas ang views, pero ang pinaka-top accomplishment talaga, yung charity. Yun yung point ni Kuya Bal. Sana kung ipapasok nga naman dun sa top, dapat puro charity. Agree naman ako doon guys. Yun ang real talk. Agree ako doon.
no? Olivia Corpus, may mga kulang sa pansin kasi at least si Dudong Robel may napatunayan na sa diet. Sila ba meron silang nakabuntot, wala pang napabahayan, di ba? Ay talaga, sabi ni Deans, toxic naman talaga daw mga basher. Sabi ni Ma'am Lilibet Cantiga, Ma'am Lilibet, thank you sa mga nagko-comment ha. Sabi nga ni Kuya Bal, mag-scout, mag-charity 2 times a week, hindi buntot. Ganun ba? Hindi buntot? Rochelle, mas nauna pa magbigay ng opinion si Kuya Bal kaysa kay Ruel. Panoorin mo yung live ni Kuya Bal Sir Marzano about sa top 7. Gawan mo reaction mo. Ganun po ba? Okay. So, nauna pala si Kuya Bal na gumawa ng ng opinion. Okay, so anyway, mauna man si Kuya Bal, si Ruel, wala man problema doon, guys. At least nakikita natin na tawag doon, guys, nagkukunay ba 'yon? O nagpaparehas ng perception si Kuya Bal sa si Ruel, which is tama, di ba? So, para sa akin guys, Rochelle, tama naman 'yon. Hindi ko sinasabing, hindi naman mahalaga dito sino yung nahuli magbigay ng reaction about doon. Pero, ang point lang dito, yung intention. So, para sa akin, okay naman. EDMTV channel, alam mo, Boss Mars, mas maganda wag na siya mag-content ng ganyan. Pinagmumulan lang ng hindi maganda sa Kalingap. Pero actually, Boss EDMTV, pwede naman talaga yan. Actually, sa akin, pwede naman. Ako, nagko-content ako ng ganyan, pero nakita nyo bang wala naman problema eh. Yung mga top, kung titignan nyo sa akin, wala naman nagiging problema eh. Kasi talagang ako pag ako gumawa ng content, talagang madalas sinasabi ko, hindi po priority ang rank, ang top. Mahalaga dito, yun nagawa nila. Ngayon, gagawin po natin itong mga data analytic para makatulong sa mga viewers. Kasi, ang kagandahan lang kasi niyan sa mga top, no, guys, kung lalagay nyo lang sa tamang perception, makakatulong yun sa mga viewers na, ay, mahina pala yung views. Ay, mataas pala siya. Ay, mahina na pala yung subscribers niya. So, yung mga ganun, guys, lalo sa mga followers ng Rochelle, makakatulong yon para maintindihan nyo na, ay, kailangan pala namin magsipag, kailangan pala namin magmarathon. So, para sa akin, okay lang yun i-content. Ang ano lang talaga dyan, kung paano mo i-deliver yung content. Pero sa akin, in fairness, hindi masama yun. Nakakatulong po talaga yun. Para sa akin. Yun nga lang, meron talaga mga utak talangka na nakakapasok sa mga ganung content. Na ilbis ng positive yung dating, nagiging negative. No? Pati palipad sa live ni Ruel, napapansin ng Basel Sir Marzano. For yung mga palipad tinutulong din naman yan ni Ruel sa mga beneficiary niya, hindi naman mataas ang views. Actually guys, yung mga palipad o yung mga super chat, magkano lang napupunta sa YouTuber niyan. So, kunwari, nagbigay ka ng $5, hindi lahat ng $5 mapupunta. 30% mapupunta kay YouTube. 70% mapupunta sa content creator. At the same time, yung mga palipad guys, para yan sa content creator. Totoo lang po. Yung mga palipad, para yan sa mga content creator. Nasa kanila, sa kanila na yan kung saan nila dadalhin yung pera. Pero yung palipad po, ay ano po yan, yung palipad po ay para yan sa content creator. Nasa kanila na yan. Kaya sabi ng iba, nagpapayaman daw si Ruel. Kasi nakita nga yung super chat. Kasi laki ng super chat ni Ruel eh. No, tapos pagbibintangan na hindi itinutulong, tanong, may ebidensya ka ba na hindi itinutulong? Kapal na mukha na itong mga to, di ba? O may ebidensya ka ba? Di ba? Pero kasi, hindi mo alam, no? At si Ruel, hindi naman lahat kasi pwede niyang i-video, guys, eh. Hindi naman pwede lahat sabihin niya, eh. Di ba? Ganun lang naman yun, eh. Tsaka sabihin na natin, yung palipad, kinuha niya, kanya lang lahat 100%. May mali ba doon? Walang mali doon. Bakit Sir Marzano walang mali dun sa palipad, kinuha niya lahat? Bakit? Ibinigay niyo sa kanya yan eh. Para sa kanya talaga yung super chat eh. Na kay Ruel na lang kung itutulong niya o hindi. Kung hindi niya itulong yun, may masama? Masama ba? Hindi masama yun. Kanya yun eh. Pinaghirapan niya yun. Nagla-live siya. Nagbibigay siya ng content. Nagsha-shoutout siya. Natural, kapag nagustuhan ng viewers yung niya, ginagawa niya, bibigyan siya ng pera. Not unless sinabi ni Ruel, sa mga magpapalipad po, sana magpalipad po kayo na marami. Itutulong po natin to. Ganun. Yun, pwede nyo siyang habulin kasi nangako siya. Pero, kung nagpalipad ka, nagpalipad ka, ibinigay mo sa kanya, dahil natuwa ka sa kanya, Ruel, pang merienda mo, pang kape mo, sa akin, may nagbibigay, pang kape ko lang. Diba? Pang kape ko daw, Sir Mers, ito, pang kape mo. Pang ano mo. So, mali ba yun kung kainin ko yon o kunin ko yon? Mali ba yun? Diba?
Kasi naiinggit lang kayo kasi malaki ang super chat ni Ruel. Ngayon, hindi na natin alam at hindi tayo pwedeng humusga kung saan niya kung anong gagawin niya dun sa super chat. Wala kayong pakialam. No? So, yun yung tama doon. Yun yung tamang perception dun sa super chat. Wag kayong mga tanga. Wag yung silipin si Ruel, wag kayong mainggit. 'Di ba? Mercy Vergara, ang ganda nilang Rachel, parang diwata. Pagwapo din si Ruel Langga Ruel. Yes po. Rochelle, mas masakit pa nga yung opinion ni Kuya Bal, tumaas daw yung iba pero nakadikit naman, 'di ba? O, pag si Kuya Bal nagsalita, masakit magsalita minsan yan. O, ibig sabihin, 'di ba? Mas real talk pa yung si Kuya Bal, 'di ba? Mas tumataas na yung iba pero iba nakadikit naman. 'Di ba? 'Di ba? Susan de la Cruz, sana intindihin muna ang sinasabi ni Ruel bago kayo mag-comment. Ayaw kasi intindihin bago kayo mag-comment. Exactly. No, hindi kayo umuunawa. Nanonood lang kayo pero hindi kayo umuunawa. Di ba? Kahit man sa upload ko ngayon is more on update, di ba? More on update tayo sa mga Update. pabahay. Kasi Jacqueline dalawang Oran, pabahay shoutout. yung naisabay natin, no? Sa buwan na ito. Or last month, di ba? Kaya, focus tayo sa mga pabahay ngayon. And then, after ng dalawang pabahay, di ba? Kasi yung isa, for ribbon cutting na the next day. And then yung isa, Dalawa, susunod na sabay, yun mga kalingap. After nun, isasabay naman din natin ulit yung pabahay natin kay Nanay Francia and kay Laika. Isasabay ML Asinurin, shoutout from Kuwait Team Rochelle Blue Heart Solid Supporters. At Zaiki, hello Zaiki. naman po natin yung dalawa mga kalingap. So, ayun. Bali mukhang two birds in one stone, di ba? Dalawang Two pabahay birds in sabay. one stone. Bali, sa isang buwan, di ba, isasabay natin yung dalawa. At least, after the end of the month, dalawang pabahay yung may ribbon cutting natin, di ba? Dalawang pamilya yung matutulungan natin. Magkaroon ng magandang tahanan, di ba? Ayun. Shoutout dong sa Kalangga. God bless you more dong. Always God loves you. Every successful individual knows that his or her achievements depends on the community of a person working together. Keep it up. Ayan. Thank you, Tita Ana Hanley. Salamat po. Ayan. Thank you po mga kalingap. Ito yung maganda. Sabi ni Madswing, mataas nga views, skip ads naman useless din. Pero yung marami nagawa at tiwala ng sponsor, nasa matubang family na yan. Full support na ako, no skip ads, di ba? Exactly. Hindi naman kasi talaga yung sinasabi natin, hindi naman talaga basehan yung views eh. Ang pinakabasehan talaga dyan kung magkano yung revenue nila. Kasi pag sinabi ko revenue, mainggit na naman. Di ba? Tingap sa inyong mga komento dyan, no? Tama, sinabi mo, Sir Ruel, may pabahay, marami tulungan, ikaw yung, nararapat. Ay, may ribbon cutting daw sa bahay ni Erica. Supportahan si Kuya Bal mamaya 2 p.m. Shoutout po. Hindi naman sa, na tayo lang, di ba? Siyempre, marami pa dyan, marami dyan, di ba, na mga nakailang pabahay na, no? Every month may mga pabahay. Kaya doon ako mas sasaludo kung yun ang basis, no? Yun ang basis, yun ang kanyang qualifications para i-rank, 'di ba? I-rank yung mga charity. So maganda 'yung sinabi ni Ruel dito kasi sabi niya may mga kasamaan siya na meron din pabahay. Tama naman siya doon, guys eh. Ginagawa niya to para dun sa mga deserve talaga na gumagawa. No, may pabahay talaga. Yun yung tama si Ruel dun eh. No, kasi deserve nila talaga na ma-recognize. Nakakaawa din naman, guys, na nagpapabahay yung ibang chatty vlogger, hindi na re-recognize. No? So, nagigets ko naman yung point ni Ruel. At ako, agree naman ako doon. No? Agree ako doon. Vloggers. Kahit maliit yung views niyan, as long as after the month, di ba? After the end of the month, ang daming mga ang daming natutulungan, di ba? Ang daming mga napabahayan. Tama, Mami Bagain TV, shoutout po. Tama siya dun eh. Kasi talagang ibinibida niya ni Ruel. Alam niyo guys, kung titignan niyo, ibinibida ni Ruel dito yung ibang mga charity vlogger na dapat nabibigyan ng pansin. Yun yung tama. Oy, Ate Lisa na ba? Shoutout ha. Bro, dala ko sa GC, makita mo na dun kakapamura mga hinayupak na pangit. Ay, naku naman. Tignan ko nga ate, teka lang ha, i-play ko lang to ha. No?
Ribbon cutting Mayaki na Erica, waiting kami dyan, Sir Berzano. Ma'am Mary Hope, Kyla Gel, Uleska, shoutout po. Tignan nga natin, may hinayupak ba ate? Tignan natin. Sige nga. Ate Yoli Vlog, shoutout po. Ayun, okay lang po. Shoutout po kay Lovely 10 Cute. Wag po mention ng, wag po tayo mag-mention ng name dito. Or wag tayo mag-compare. Kita nyo si Ruel guys Ruel of Malalag, ilan ang viewers niya dito, live viewers Tingnan nyo guys Ruel of Malalag, ilan ang live viewers niya sa live niya. Pero lahat nababasa niya. Ang sabi niyo, wag po kayong mag-mention. Ganito dapat ang gayahin ng ibang content creator. Maging vlogger or maging reactor. Kapag merong nagme-mention ng pangalan at may parang, tingnan nyo guys, inaawat ni Ruel. Ganyan kaayos si Ruel of Malalag. Kapag alam niya meron ng babash or meron namang negative comments, sabi natin, hindi naman bashing, di bashing. Negative comments or merong mamimension ng pangalan na maaaring magawa ng issue, sinasaway niya. Iyon yung tama di ba? Sinasaway niya. Sige ate Liza, tignan ko nga yung sa GC. So sinasaway niya. Di ba? I play muna natin to guys. Yan lang po mga kalingap is based lang din sa aking opinion, di ba? Based lang din sa aking inisip ko, di ba? Kailan nga. Hoy! Ano sinisilip mo dito? Diba? May kanya-kanya tayong yung mga opinion, di ba? Pwede natin i-suggest if ever man natatanggapin, di ba? So, ayun, yun naman po ang sa akin. Kahit man hindi tayo pasok na sa top 7, basta ma-recognize lang. Baka copyright. Kainaan lang. Basta ma-acknowledge lang, di ba? Kahit ma-recognize lang yung mga deserving talaga na mga kasamahan namin, di ba? Yan. Kasi sa ngayon, napapansin ko din po mga kalingap. Pati nga din po kayo, di ba? Na mas hindi nabibigyan pansin yung mga totoong talaga, yung mga yung maraming mga achievements, di ba? Mas hindi sila nabibigyan ng highlights. Ayan mga 12 AM live niya diyan, nasa 5k viewers siya diyan, pero nababasa niya hindi maganda comment, di ba? Ganun kalinaw. Ganun si Ruel of Malalag. If ever na usaping di ba? Ranking ng mga most viewed charity vloggers. Ate Lisa, mamaya babasahin ko yung sinabi mo I-play ko dito. Tapusin ko lang to. Diba? Sana merong mag-content ng ganyan, di ba? Di ba? Sana merong mag-content ng ganyan na doon ang basis sa achievements bilang charity vloggers. Silang po mag-i-sleep na po. Tinutulungan siya ng tita. Yan. Mini Boy rin, mega love shot Roel, sa wakas nabutan ko live mo, medyo matagal na din ako nakapanood ng mga namatay kasi biyanan ko, ngayon balik nood na uli mga pods. Okay lang po, Ma'am Mini Boy rin, salamat po dahil nakahabol po kayo, no? Thank you so much po. Ayan. Never mind the top, what matters the most is your good deeds to your team and to your beneficiaries. Mami Bagain TV, thank you so much po. Ayan. Doon naman talaga bali, syempre, aside sa mga tinutulungan natin ng mga beneficiaries, talagang masasabi kong charity na din po, charity na din po yung ginagawa natin sa mga kasamahan natin, di ba? Kasi, ayun, sabay-sabay kaming umaangat, di ba? Nagsusuportahan kami bawat isa. And, ayun, nakaka-proud lang, di ba? Dahil, andyan yung solid po na samahan namin. Walang lamangan, di ba? Walang comparison, di ba? Nagtutulungan bawat isa. Hey, shoutout po Mama Estole. Shoutout po sa RORD. Yun, at listen na ba? Shoutout. What Roel said is for his co-charity vloggers na deserve naman talaga ma-recognize dahil sa pagiging full-time charity vloggers like Sam Ashley, Kalingap, Alvin, Andy Kayaka, Vincent Caled. Exactly po. Yun yung point ni Ruel, na hindi nila nakita Kumbaga, makikita nyo guys, nagpaka-humble na si Ruel Di ba? The best ang Rosie sila talaga pinapanood ko. Manora, Mary Hope, alam naman natin kung bakit kinaingitan ng Rochelle. Maraming sponsor. Exactly. Sponsor talaga yan. Marinong Cosinero, shoutout idol. Dito kami sa Singapore sa Anchorage. Nagpo-provision kami. Saan ka dito sa Singapore?
sa Anchorage, no? Malayo-layo ka sa akin, ha? Sana makita kita, Marino Cosinero. Kaya Nasa ano ka ba, nakaka-proud, no? Tuwas? Nasa Tawas ka, Marino Cosinero? May grupo kami na ganito. Basta sa akin, kayo nila Kuya Vincent, Sam Ashley, Kenred TV, Kuya Alvin, at sa mga grupo mo, yung magiging top 1 bilang charity vloggers. Ano po, everyone deserves the top 1, di ba? The top Ah, 1. alinaw Pero, na. syempre, Nakita nyo guys, everyone deserve top 1. Ibig sabihin, lahat ng charity vlogger deserve maging top 1. Ang tanong na lang dito, sana mag-focus lang sa achievement. Tama naman siya dun eh. Agree ako dun eh. iisa lang, di ba? Iisa lang dapat. Kaya sa akin, di ba, naka 13 consecutive months na po tayo mga kalingap. So, ayun, pinapasalamatan ko yun. Kasi nagsikap na din po tayo mga kalingap Almost a year, no? para makuha naman ulit yung ganyang spot, di ba? Oo. Nagsikap naman din yung mga Delisia supporters na ba? natin, Shoutout yung mga ate. viewers natin para manood sa mga ina-upload natin. Kaya, ayun, talagang mukhang reward na din sa atin, di ba? Mukhang reward na din po. Dahil sa mga ginagawa natin that whole month, di ba? Ganito, mga pagtulong. Yan. Ay, Mr. J din, marami na din natulungan ng views. Ayun, si Mr. J, dami din mga pabahay niyan, di ba? Marami ng mga pabahay yan. O, kita mo, nirecognize niya si Mr. J. Sabi niya, si Mr. J, marami yung pabahay yan. Hindi naman niya sinabing mas marami ako pabahay dyan. Di ba? Wala naman siya sinabi. Di ba? May nakita kayo si Ruel Lagyabang, hindi siya nagsabi, si Mr. J, maraming pabahay yan. Di ba? Nire-recognize niya lang talaga yung mga deserve na talagang gumagawa ng charity at may mga pabahay. Yun ang point niya doon. At sinabi nga, kanina may nag-comment, no? Sinabi ni Kuya Bal, hindi yung mga nakabuntot. Di ba? Nakabuntot, dahil nakabuntot, nagkaka-abuse. O sinabi ni Kuya Bal yun kanina, may nag-comment, di ko pa iri ako nga minsan yun guys, iri ako mamayang gabi. Di ba? Tama naman si Ruel dun eh. Dito nire-recognize niya lahat ng charity vlogger na mayroong mga pabahay. Yan. Buti nabutan ko ang live mo doon, Roel, habang nagpa-plancha ako. Nakikinig ako sa mga live mo. Ingat ka lang, guys. Thank you po kay Josie Tina. Tama naman eh, no? Ayan, malapit na tayo mag-end, mga kalingap. Apalobat ko na lang po itong phone ko po. Apalobat na. Kasi... Guys, tatalon lang ako po, Tatalon lang ako 3 minutes na lang po ito. Simulan natin sa 30 po. Tatalon lang po ako. Bukas po gagawin. Kasi Ay, oras ayan, po. dito po si Tita Ira Bristow. Shoutout po. Ang sarap sa feelings, no, na after a month, diba? After a month, meron kang 2 pabahay na may ribbon cutting. Diba? Di ba? Or something, 3 man, ganyan, or isa. Ruel, ba't napapaibang ngiti mo? Ba't ngumingiti-ngiti ka dyan? I-play nga natin to. Marami kang mga... Ngiti ni Ruel, nagbago bigla Ba't nagbago mukha mo dito, Ruel? Play nga natin. Tulungan ng mga... Siyempre, mga tao, di ba? Ay, shoutout po kay Pretty Emmy. Ano yung nakita mo dyan? Anong problema dyan? Shoutout po, Manny meron Bugarin. Ang gaganda ng mga pabahay, Marwal. Sana madami.